Mga kaibigan, mga kapatid, tatalakay natin ngayon ang tatlong pinakamalaking relihiyon sa buong mundo na nagsimula noong unang panahon at nagpatuloy hanggang ngayon. Punto Biblikal. Una mga kaibigan, ang Hinduism na relihiyon sa India. Most scholars believe na ang relihiyon na ito ay nagsimula noong 2300 BC in the Indus Valley malapit sa bansang Pakistan. At ang isa sa kanilang Diyos-Diyusan ay si Lord Krishna. Si Lord Krishna ang kanilang dinadasalan, dinidebosyonan, dinadasalan at hinihingian ng tulong. Si Lord Krishna ay tinatawag na the God of love and compassion and protection. Si Lord Krishna daw ay isang Panginoon ng pag-ibig, awa at proteksyon. Dinadasalan, dinidebosyonan at hinihingian ng tulong. Pangalawa mga kaibigan, ang Buddhist religion. Ang relihiyon na ito ay isa sa pinakamalaking relihiyon sa Asya at itinatag ito ni Siddhartha Gautama noong 6th century BC sa lugar ng northeastern region ng India na tinatawag ngayon na bansang Nepal. At ang mga kaanib sa relihiyon na ito ay sumasamba ni Siddhartha Gautama na tinatawag na Buddha. Pangatlo mga kaibigan, ang relihiyon na tinatawag na Roman Catholic Religion. Ang relihiyon na ito ay umaangkin na tatag daw sila ni Kristo. Pero kung ating titingnan at babasahin ang kanilang mga doktrina, ay hindi tugma sa sinasabi ng mga apostol at sa sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo mismo. Ang relihiyon na ito ay nagdebosyon sa mga rebulto. Ang relihiyon na ito ay sumasamba, nanalangin, nagdebosyon sa mga rebulto at mga Diyos-Diyusan. Sabi nila, tatag daw sila ni Kristo, pero ang kanilang doktrina ay hindi tugma sa sinasabi ng mga apostol at ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang sinasabi sa salita ng Diyos na mababasa sa aklat ni Propeta Isaias? Kanino ninyo ihahambing ang banal na Diyos? Mayroon ba siyang katulad? Tumingala kayo sa langit. Sino ba ang lumilikha sa mga bituin? Sino ba ang lumikha ng mga bituin sa kalangitan? Sino ba ang nagbibigay ng kanilang pangalan? Dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila kahit isa man. Mga kaibigan, isa yan sa patunay na mayroon lamang isang Diyos na dapat sambahin, dapat didebosyonan o dapat dadasalan mga kaibigan. Mayroon pang sinasabi ang bagong tipan mga kaibigan patungkol sa pagsamba sa Diyos. Mababasa ito sa Gawa Kapitulo 17 versikulo 29. Huwag nating akalain na ang kanyang pagkadiyos ay mailalarawan ng ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at gawa ng kamay ng tao. Napakalinaw sa sinasabi sa salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Meron lamang iisang Diyos na walang iba, ang Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na dapat sambahin, na dapat iluwalhati at bigyan ng pasalamat at papuri at taos-pusong papuri. Sana po mga kaibigan may natutunan kayong aral sa sandaling ito sa aking maikling video. God bless us all. Punto Biblikal. Punto Biblikal.